Hi everyone, this is Pastor Jake Centino. Totoo nga ba na ang ating nararanasan na sobrang init sa panahong ito ay isang paghahanda sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Yan ang tatalakayin natin sa video ito. Mga kapuso, 40 lugar sa bansa ang muling makakaranas ng matinding init at alinsangan ngayong araw ng Huwebes. Ayon po sa Pag-asa, posibleng sumampa sa 46 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. Ang heat index o init factor ay yung nararamdaman nating temperatura dahil sa humidity o moisture sa hangin. Ilang araw pa nga lang inanunsyo ng Weather Bureau na nagumpisa ang summer season pero ganito na agad kainit ang panahon. May 4 na effect-based classification ang Pag-asa sa pagtataya ng heat index ng iba't ibang mga lugar sa bansa. Ito ay ang mga sumusunod. Number 1, caution level. Ayon sa Pag-asa, aabot sa caution level ang mga lugar na may heat index na 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Dito ay posible raw ang fatigue kapag matagal na na-expose sa init at gumawa ng outdoor activities. Kapag nagpatuloy pa raw ang isang tao sa direktang pagka-expose sa araw, maaari itong magdulot ng heat cramps. Number 2, extreme caution level. Nasa klasifikasyon ng extreme caution level ang mga lugar na may heat index na 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Posible rito ang heat cramps at heat exhaustion. Kapag nagpatuloy naman daw ang isang tao sa pag-expose ng sarili sa init ay maaari na siyang ma-heat stroke. Number 3, danger level. Nasa danger level ang heat index na mula 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius sa mga lugar na kinakailangan na raw ng pag-iingat dahil mas malaki na ang tsansang magkaroon ng mga sakit na heat cramps at heat exposure na dulot ng mainit na panahon. Heat stroke is probable with continued exposure. Number 4, extreme danger level. Ang extreme danger ang pinakamataas na antas ng klasifikasyon ng Pag-asa, kung saan maaari raw itong maranasan ng mga lugar na nasa 52 degrees Celsius pataas ang heat index. Mas iba yung pag-iingat ang kinakailangan ng mga taong nasa lugar na nakararanas ng heat index na umabot sa extreme danger level dahil mataas daw ang tsansa rito ng heat stroke. Kaugnay ng naturang mga posibleng epekto ng mataas na heat index sa kalusugan ng bawat individual, nagbigay kamakailan ang Department of Health ng impormasyon hinggil sa mga sintomas ng heat-related illnesses at kung ano ang mga dapat gawing lunas sakaling maramdaman ang kahit isa sa mga ito. So kung pagbabasihan po natin yung mga sinasabi ng mga eksperto sa kanilang pag-aaral, talaga namang may dahilan talaga kung bakit napakainit ng panahon ngayon na ating nararanasan. Pero kung babasahin natin ang Biblia, dito natin makikita na papalapit na pala talaga ang pagparito ng ating Panginoon. Katulad po ng mababasa natin sa Matthew chapter 24, doon po nakalagay yung mga senyales ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Tulad ng gera, ng tagutom, ng lindol, ng mga sakuna, pag-aaway-away, kaguluhan, walang kapayapaan, at meron ding mga magpapakilala na sila si Kristo at maraming madadaya. So napakarami pong senyalis ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pero alam niyo po ba, merong account sa Biblia na kapag ang Panginoon ay bumalik na, merong mangyayari sa mundong ito. Nandito po sa 2 Peter chapter 3 verse 3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts. Yung mga scoffers, ito yung mga manunuya, ito yung mga nang-aasar sa atin. Sasabihin nila sa verse 4, where is the promise of His coming? Kaya sa panahon ngayon, napakarami nagko-question po ng ganyan, na kailan ba talaga babalik ang Panginoong Kristo? Tulad po ng sabi ko kanina sa Matthew chapter 24, nandun yung mga senyalis ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So, hindi man natin alam yung exact date, exact araw, kung kailan darating ang Panginoon, pero may mga senyalis po. Yung mga nabasa po natin sa Matthew chapter 24 na mga senyalis, at nakikita natin sa panahon ngayon, ibig sabihin malapit na talagang bumalik ang Panginoong Kristo. So since malapit na siyang dumating, at yung mga nagtatanong ay kailan ba babalik ang Panginoong Kristo, okay? Pero tayo pong mga Kristiyano, hindi man natin alam yung exact date ng pagbabalik ng Panginoong Kristo, pero alam natin na malapit na
dahil sa mga senyales na ating mga nakikita. Sinabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 5, "For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth is standing out of the water and in the water." Verse 6, "Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished." So kung ating babalikan yung nangyari sa panahon ni Noah, so yung mga tao doon ay grabe na pong kasama. Kung babasahin nyo sa Book of Genesis, sabi doon na ang Panginoon ay nagkaroon ng desisyon na kanyang gugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Kaya inutusan niya doon, 'di ba, si Noah na gumawa ng arko at magpasok siya doon ng mga iilang hayop, pati yung kanyang pamilya ay naligtas din, 'di ba, mula sa baha. So ganun po ginudge ng Diyos ang mga tao sa panahon ni Noah. Yun ay sa pamamagitan ng baha. So nilipol niya ang tao sa pamamagitan ng baha. Pero sa panahon natin mga kapatid, ang prophecy dito mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, gugunawin niya po ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Okay? Verse 7, "But the heavens and the earth, which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men." So itong fire na ito na mararanasan, na mainit, na mararanasan ng mga tao, ang makakaranas po niyan ay mga ungodly men, mga hindi makadiyos, and lalong-lalo na hindi sila sumampalataya, hindi sila tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, kukunin po tayo ng Panginoon. Yun yung sinasabing rapture. Okay? So ngayon, marami mang nagko-question kung kailan babalik ang Panginoon. Pero tignan natin sa verse 9. Sabi diyan, "The Lord is not slack concerning His promise." Tandaan po natin, ang pangako ng Diyos na siya ay magbabalik, yan po ay totoo at yan po ay pangako. At sinabi niya sa verse 9 na hindi po siya pabaya patungkol sa kanyang pangako. Kaya yung pangako na magbabalik siya, balang araw, pangawakan po natin yan. Okay? Ngayon, sinabi sa verse 10, sa kanyang pagbabalik, "But the day of the Lord will come as a thief in the night." Ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ito ng isang magnanakaw. 'Di ba? Meron ba sa inyo na pumuntang magnanakaw pero bago siya nagnakaw sa inyo ay nagpaalam muna siya? So walang ganun, 'di ba? So mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Ibig sabihin, walang exact date o walang exact oras kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo. At sinabi po diyan, "In the which the heavens shall pass away with a great noise, and elements shall melt with fervent heat." Take note the word fervent heat. Sobrang init. Okay? Anong purpose niyan? "The earth also and the works that are therein shall be burned up." Sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, makakaranas ang sanlibutan ng fervent heat. Okay? Talagang masusunog ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Pag pumunta ka sa verse 12, sabi ng Biblia, "Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat." So binanggit po ulit yung tinatawag na fervent heat. Talagang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ang mundong ito ay makakaranas ng sobrang init. Makakaranas ng matinding apoy. So yun po ang judgment at pangako ng Diyos. Nalilipulin niya ang mundong ito balang araw sa pamamagitan ng sobrang init, sa pamamagitan ng apoy. So mga kapatid, yung nararanasan nating sobrang init sa panahon ngayon, alam nyo ba na yan ay exercise pa lamang? No? Patikim pa lamang po yan. Na talagang kumakalabit sa atin yung sobrang init na yan, na talagang malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya i-expect natin mga kapatid, na ang mundong ito ay talagang iinit pa ito ng iinit hanggang sa malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. Pero tandaan nyo, tayong mga anak ng Diyos, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito pa lang sa lupa, kung makakaranas man tayo ng sobrang init, sige lang, tiyaga lang, no? Tiis lang. Ang mahalaga balang araw kapag tayo naman ay kinuha na ng ating Diyos, aba, sa langit naman tayo. Pero yung mga taong hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo, makakaranas sila ng judgment ng Diyos,
mararanasan nila sobrang init dito, at the same time, lalong-lalo na pagdating sa impyerno. Maging handa po tayo physically and spiritually. Sa paano sa physical? Sa physical, naghahanda tayo sa sobrang init, may payong tayo, umiinom tayo ng tubig, at inaayos natin yung ating damit hanggat maari tayo ay sumisilong. Talagang pinaghahandaan natin yung init sa ating physical. Pero mga kapatid, ganun din naman dapat tayo sa spiritual. Kailangan maging handa rin tayo sa spiritual. Ibig sabihin, habang nararanasan natin ang sobrang init sa panahong ito, okay, physically, at pagdating sa spiritual, ay nawa na pag tayo binawian ng buhay, hindi na natin maranasan ito. Sa paanong paraan? Kailangan tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buong puso na iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas upang sa ganon ay maging ready ka sa physical at maging ready ka sa spiritual. Ibig sabihin, kapag tayo ay namatay, hindi na natin mararanasan ang sobrang init. Kaya always be ready, at tayong mga Kristiyano, maghintay lang tayo sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, at kailangan maging matapat tayo, maglingkod tayo ng may katapatan sa Kanya upang sa Kanyang pagbabalik ay masumpungan niya tayo na naglilingkod sa Kanya ng may katapatan. And God bless you and have a great day.